Yun yung tatak Yorme. 'Di ba? Kaya si Yorme kasi sa totoo lang, sa mga nandyan sa nanonood sa akin na hindi sa nagbubuhat po ako ng bangko. Ako po kasi mismo, sa loob po ng halos 20 years ko sa Maynila, ayoko nang sabihin yung ano the past kasi Yorme sorry Doon ko kasi nakilala si Yorme Lubos kasi kagawad din kasi tsuhin ko sa may bandang Honorio. Oo, kagawad siya doon. Doon kasi nag-boom yung pangalan ni Yorme at that time yung alam mo na Yorme, yung hinuli kayo. Oo, 'di ba? Hanggang sa yun tuloy-tuloy na yung pag-support hanggang sa nagulat ako na naging mayor si Yorme na hindi ko akalain talaga na ganun. Tapos yung lahat ng binitawan niyang salita, lahat ng sinabi niya, tinupad niya. Kaya kahit sino pa yung mayaman, kahit sino pa yung batikan na magiging kalaban ni Yorme ngayon, hindi kayang pantayan yung nagawa talaga ni Yorme sa Maynila. Kasi aanhin mo yung mayaman at batikan sa politika kung wala namang gawa. Hindi katulad kay Yorme na kasi yung mga kalaban kasi ni Yorme, lalo ngayon, hindi naman naranasan umapak ng putik yan. Totoo yan, yung totoo yan sinasabi ko. Yung mga magiging makalaban ni Yorme ngayon, hindi nakakaranas umapak ng putik yan. Yung mga nakakalaban ni Yorme, makakalaban pa lang ni Yorme ngayon, hindi nakaranas kumain ng pagpag yan. Totoo yan. Ako naranasan ko yan. Kumain ng pagpag. Naranasan ko yan. Umiikot ako na Smoky Mountain noon, nagbibisikleta, naglalaro kami sa Ilaya. Totoo yan. Tanungin ko kayo, sa lahat na magiging kalaban ni Yorme ngayon, hindi nakakaranas umapak ng putik yan. Hindi nakakaranas humiga sa karton yan. Totoo naman talaga si Yorme, tanungin nyo. Naranasan ni Yorme yan. Kaya nga, mas malapit ang loob namin na mga nasa laylayan kasi ramdam namin at nararamdaman niya. Yung mga magiging kalaban niya ngayon, hindi nakakaramdam ng ganyan. Kaya pag nanalo yung mga yan, hindi na kayo maaalala. Boto ang kailangan niyan sa atin. Yung mga boto natin, ang kailangan nila. So pagkatapos mong iboto yan, hindi ka na maaalala niyan. Si Yorme kasi nakikita niya yung hirap. Naranasan niya yung hirap. Kaya ramdam niya kung gaano, ano yung nararamdaman natin na mga nasa laylayan. Diba? Yun ang isipin natin. Alam ko, maraming mga taga Maynila dyan. Isipin ninyong mabuti. Huwag kayong, diba? Huwag kayong magpadala sa 10,000 ang ibibigay sa inyo. Huwag kayong magpadala sa 20,000 ang ibibigay sa inyo. Tandaan ninyo, yung 20,000, 3 taon ang kapalit niyan. Hindi ako nangangampanya. Pinaparanas ko lang sa inyo. 3 taon kapalit 20,000. 'Di ba? Ang 20,000, Diyos ko, pag ako pagastusin yan, isang sapatos lang yan. 'Di ba? Yung 20,000 na matatanggap mo sa eleksyon, isang sapatos lang yan. Pero yung 3 taon na hirap at gutom, raranasin mo. 'Di ba? Kung meron mang magbigay, tanggapin nyo. 'Di ba? Walang nagbawal na pag binigyan ka ni ganito, binigyan ka ni ganyan, tanggapin mo, pero iboto mo yung tama at nararamdaman yung hirap mo. Walang magbawal, tanggapin mo kaliwa kanan. Kahit ang mayor na tatakbo sa Maynila, 10, tanggapin mo lahat. Iboto mo lang yung totoo na may malasakit sa tao. 'Di ba? Wolf sheep, bakit ka tumawa? 'Di ba? Totoo yung sinasabi ko. Oo, nako. Naalala ko nga yung, kaya mo ba ate? Kayang-kaya. Anyari? Hindi ako naninira naalala ko lang. Kasi, vlogger ako noon Nakasuporta ako dyan. Hindi mawawala yung mga videong in-upload ko niyan, ate. Pareho naman tayo ng layunin. Naumpisahan na natin, ate. Ipagpatuloy mo, kayang-kaya ba? Kaya mo ba? Ang sagot, kayang-kaya. Anong nangyari? 'Di ba?
Kami wala naman kaming sama ng loob sa ngayon, sa kasalukuyan. Ang sa amin lang kasi, 'di ba? Sana naintindihan nyo din kasi marami kasing nagagalit kay Yorme kung bakit daw tinawag siya walang utang na loob, tinawag na traidor. Hindi po traidor 'yan. Alam nyo naman kasi na kung pagdating na sa yung tawag dito sa karapatan ng tao, yung nasa sagasaan na, hindi po walang kapatid, walang kaibigan diyan eh. Biruin mo yung nagtanim ka ng palay, tapos yung susunod sa iyo aani na lang, pero hindi inaabunuhan. Inaan mo yun, baby. Inaan mo, makapiret ako. 'Di ba? Example lang, si Yorme kasi nagtanim ng palay. Ngayon, nagbakasyon lang nag-abroad lang si Yorme. Ngayon, yung palay, iniwan niya sa kapatid niya. So ngayon, mag-aantay ka na lang na i-harvest, pero hindi mo inabunuhan. So paano ka ngayon makaka-harvest ng maraming palay kung hindi mo inaalagaan yung palay? Di ba? Oh, gets nyo ba ako? Ganun lang, napaka-simple. So ngayon, pag uwi mo galing abroad, i-check mo yung palay. Ano na nangyari sa palayan natin, ate? Bakit ang papayat? Bakit wala man lang chemical na in-spray para tumaba? So, kung ako ngayon, nag-iwan ng palay, so anong sasabihin ko? Ngingiti na lang ako, yehe, yung palay namin ni ate, hindi lumago. Yung tanim naming palay ni ate, walang kwenta. Sa tingin mo, ginastusan yan eh. Di ba? Buwis ng bayan ng Maynila, mga tao ng Maynila ang ginastos dyan. Di ba? Oo. Buwis ng taong bayan ng Maynila ang ginamit dyan para mapalago yung tinanim na palay. Hindi mo pinulot yung ginastos dyan sa palay na yan. Tapos pag uwi mo, malalaman mo, anyari sa palay. Oh, so sa tingin mo ngayon, ngingiti ka lang? Hindi. Kasi once na yung inumpisahan mo masira, babalik at aayusin mo yun. Di ba? Ang laki ng naumpisahan mo eh. In-example ko lang yung palay ha. Alam ko nagigets nyo yun. Alam ko matatalino kayo. Alam ko matatalino ang mga taga Maynila. Simple lang. Simple lang. Sa palay ko lang dinaan. Or else, nag-alaga ka ng aso. Alaga ka ng aso. Ngayon, iiwan mo sa ate mo yung aso. Ang sabihin mo, ate, alagaan mo to. Mag-abroad lang ako. After 2 years, umuwi ka. Ate, anong nangyari sa aso? Ba't puro galis na? Ang maganda at mabango at malinis na balat ng aso noon, bago ko iniwan, bakit ngayon, puro galis na? Ganun lang eh. So ngayon, pag umuwi ka, mahal na mahal mo yung aso eh. So ngayon, pag umuwi ka, diba? Sa tingin mo, ngingiti ka lang, oh, yung aso ko, puro galis na. Oh, syempre, magagalit ka. Oh, kaya ngayon ang gagawin mo, ate, tumabi ka muna, ako na lang mag-alaga. Diba? Simpleng paliwanag. Alam ko nagigits nyo yan. Diba, napakasimple lang. Anong sabi ni Alfredo ba? Gago yan, nangarap maging pangulo, di nag-abroad, umalis talaga. Ito lang napakasimple lang, walang masamang mangarap. Lito Alfaro, walang masamang mangarap. Ang masama doon, nasa posisyon ka na pero wala kang ginawa. Yun ang masama. Di ba? Napakasimple lang yan eh. Walang masama kahit tatakbo si Yorming senador, tatakbo si Yorming congressman, tatakbo si Yorming mayor o presidente pa yan. Ang masama doon yung magnakaw. Ang masama doon na nasa posisyon ka na pero wala kang ginawa.
Anong saysay at anong silbi ng boto ng taong bayan sa'yo kung wala ka namang ginawa? Ba't hindi ka pa mag-resign? Wala akong sinabi kung sino, wala akong binigkas na pangalan. Simple lang, walang masama na tumakbo kahit anong posisyon sa gobyerno. Ang masama doon, nabigyan ka ng posisyon, wala kang ginawa. Di ba? Lito Alfaro, simpleng paliwanag lang. Pinaliwanag ko na ngayong sa aso at sa palay eh. Sa tingin mo, nag-abroad ka. Alam mo, sa totoo lang, Lito Alfaro, matalino ka eh. Hindi mo lang na-gets. Gusto mo ba direct ko? Para ma-gets mo. Si Yorme, hindi nanalo pagka-presidente, pinalitan ng mayor. Ngayon, yung mga inumpisahan ni Yorme na magagandang proyekto, nasaan na? Bakit hindi tinuloy nung kasalukuyang mayor? Sa tingin mo, si Yormeng nag-umpisa, matutuwa? Kaya siya'y bumalik ngayon kasi nakikita niyang hindi maganda. Hindi tinuloy. Di ba? Ngayon naintindihan mo na. Sa tingin mo, si Yorme nagpakapagod dyan. Lumalabas ng hating gabi. Chine-check yung mga kabataan. Bawal gumala dito, bawal gumala doon. Di ba? Yung mga pinaghirapan ni Yorme, anong ginawa nung kasalukuyan? Ikaw lang nagsabi, Lito, na hindi makabalik. Ikaw lang nagsabi. Tandaan mo, sa 100 plus na nanonood sa akin, isa ka lang na ayaw kay Yorme. Lahat kami dito, pabor kay Yorme. So, paano mo nasabing hindi makakabalik? Diba? Lito Alfaro, tandaan mo yan. Kapag nanalo si Yorme, kapag ikaw nagkaroon ng problema, huwag kang lumapit kay Yorme. Ako nagsabi sa'yo, hindi si Yorme. Ako. Tandaan ko yung pangalan mo, Lito Alfaro. Kapag nanalo si Yorme, pagka-mayor ulit, kapag may problema ka sa pamilya mo, problemang medikal, problemang ganito, ganyan, baka magulat ka, lalapit ka din sa City Hall, manghingi ka rin ng tulong. Diba? Ako nag-explain lang. Diba? Ako nag-explain lang. Hindi ko pinagyabang si Yorme kasi nakikita ng lahat. Wag kasi kayo magsalita ng patapos. Sabi nga ni Yorme, kung may magbigay man, tanggapin nyo. Pero isipin ninyo. Isipin ninyo. 20 mil, 15 mil, 10,000, 5,000, ipagpalit mo sa 3 taong gutom ka. Yung 20 mil, sapatos ko lang yan. Isang araw, wala pa nga isang araw, ubos ko yan eh. I-swipe ko lang yan, sapatos na yan eh. I-swipe ko lang yan, sapatos yan. Pero 3 taon kang magtiis. Di ba? Tignan nyo ngayon, Alam ko ang number 1 na pinaka pinoproblema ng mga workers o mga manggagawa sa Maynila, yung pagkuha ng working permit, medical health permit. Alam mo, nagtrabaho ako Quezon City, 1 day lang. 3 hours nga lang eh. Kuha ko na agad yung health permit, working permit. Pero sa Maynila, magpapakuha ka lang ng health permit, putragis na yun, 1 buwan bago mo makuha. Yan ang pinoproblema ng mga worker na mga naa-assign sa Maynila. Matagal ang proseso. Kaya sana kapag naging mayor si Yorme, mapa-improve yan. Kasi alam niyo sa totoo lang, maraming gustong magtrabaho sa Maynila. Kaso mas pinili nilang magtrabaho na lang sa Makati, sa Pasig, sa Quezon City, sa Mandaluyong, kasi mabilis kasi kumuha ng requirements. Yan talaga ang pinakamahirap na pagkuha ng requirements sa Maynila. Yan ang umaaray ang mga trabahante o mga manggagawa.